Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga 37 minutes ago. Ito ang sabi niya. Saldico does not deserve due process. He and his family deserve the righteous anger of the people. Mayroon tinatawag yan na righteous anger. Kahit ang Diyos, yung mga corruption, mga injustice, ang Diyos? Meron siyang tinatawag na righteous anger. Believe ako dito kay Congressman Kiko Barsaga. Alam niya itong mga importanteng prinsipyo, righteous anger. Okay, so, ang bilis ng reaksyon ng mga tao. In 37 minutes, ilan bang nag-react? 6,900 na ang nag-react. 37 minutes. 5,300 ang nag-like. 1,400 ang nag-love. Halos 98%. Approve sila. Okay. So, John Raymond sabi, due process is for the innocent. Okay. In fairness naman, lahat ng tao entitled sa due process. Ano yan? That's the bedrock of our democratic society, yung justice system. Dadaan ng due process. Kaya lang, ang hindi magandang nangyayari ngayon, itong gobyernong ito, lalo na ang Department of Foreign Affairs, parang mabuti na lang at meron tayong Congressman Toby Chanco na lumalaban nagsasalita. Inaakusahan niya ang Department of Foreign Affairs, parang nagiging abogado ni Saldico. Dahil hindi daw basta-basta, hindi daw makagalaw ang DFA para ikansila kaagad ang passport ni Saldico. Ang rason ng DFA, ang i-cancel lang nila yung tampered, nakuha fraudulently, o kaya yung convicted na o may order ng korte. Yun, daming rason. Sabi ni Congressman Chanco, kung gusto ninyo, maraming paraan. Kung ayaw ninyo, maraming dahilan. Parang nagdadahilan ang gobyerno. Kasi meron daw administrative code na nagbibigay kapangyarihan sa DFA to unilaterally cancel a passport. Yan ang punto ni Congressman Toby Chanco, na bagay na naniniwala ako dahil may dalawang legal luminaries na nananawagan na dapat i-cancel na. Sino? Si former ombudswoman ba? Conchita Carpio Morales. Dating Supreme Court Justice yan. Abogada, di Campanilla. Si former Senate President Franklin Drilon. Abogado, top-notcher yan. Number 3 ata sa bar exam. Parehas sila ng panawagan. Dapat i-cancel na ang passport. Ibig sabihin, mayroong basihan. Hindi basta-basta manawagan yung dalawa yan, Drilon and Carpio Morales, plus of course si Congressman Toby Chanco, kung walang basihan. So, bakit itong gobyerno natin ito na parang ayaw gumalaw para mapanagot ang dapat mapanagot? Pinapabayaan lang si Saldico. Ang masama, pasensya na kayo, maingay itong aking aso. Ang kinakatakutan ni Congressman Toby Chanco, pag magdili-dali, magpadugay-dugay pa,
ang ating gobyerno, ang DFA, darating ang panahon si Saldico makakuha ng kanyang passport or citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition treaty. Goodbye, Philippines. Safety na. Safety si Saldico na pag nakakuha siya ng citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition treaty, safety na rin sila dito. Oh. Sino yung mga safety? Yung kasamahan ni Saldico dito. Oh, parang gano'n na nga. Tapos sasabihin pa na transparent ko, no. May ICI pa dyan. Ay, nako. We were not born yesterday. Liane Cruz, they're helping him hide. It's a group effort. Rodel de Viana, not just Saldico, Martin Romualdez, and other congressmen. Ayan. Kita, ano pa natin yung ibang ano. Wala na pala. So, ilang days na ba mula nung nasimulan ang ICI hearing? 70 plus days na. May nakasuhan na ba? Wala pa. Anong sabi ni General Azurin? Wala pa kaming nakikitang ebidensya. Magkano ang ginagastos natin para sa kanila, yung ICI na yan. Pera ng taong bayan na, ginagastosan natin. So, sayang-sayang lang may maaasahan pa ba tayo sa Blue Ribbon Committee hearings? Palagay ko, wala na. Yung balibalita ngayon na baka daw ibabalik si Senator Ping Lacson as chairman sa Blue Ribbon, I don't know. Isa lang ang makakapagbalik sa tiwala ko sa Blue Ribbon kung babalik na magiging chairman si Senator Rodante Marcoleta. Yun na yun. Babalik aking tiwala. Lacson, I'm sorry, wala na, alanganin na ako. Baka pwede pa si Senator Pia Cayetano dahil isa rin siya sa kinukonsidera at nagdarasal si Senator Pia, kailang parang alanganin. Bakit kaya halos mga senador takot na maging chairman sa Blue Ribbon? Ayaw nilang mabangga ang mga pader. Anyway, nagtatanong lang naman. Si Senator Marcoleta lang ang walang katakot-takot. Kailang parang imposible na maging chairman siya ulit ng Blue Ribbon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Sa saging lakatan ni Manoy Boy. So muna niya ang saging nga namunga na nagiputos niya oh. So naana po namunga nga iyang pagaputoson ni Manoy Boy. So muna ang una niyang tanom ni Manoy Boy. So kaluoy sa Ginoo, sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among saging lakatan. Pila na siya Manoy kasipe? 14. 14 kasipe. Oo. So kuan pagaputoson ni Manoy ang iyang saging lakatan. Yang kau makan aku beri orang ada batak tu yang kau. Ini ada. Gawa sa tanom ni Manoy Boy nga lakatan, naapagid siya tanom nga kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. So muna ni ang itsura sa kape ni Manoy Boy nga tulo ka bulan. So maayo gid ang iyang tubo. So kape na sad ang among gitanom. So naanay mga sanga-sanga.
Kaluoy sa Ginoo. Ginawidingan ni Manoy. Salamat ko sa Ginoo uran. Salamat sa Ginoo gyud nga taas na among kape. Ug salamat po sa nagsuporta sa kape. Nga ug sa nagsuporta sa lakatan kay ug ang among lakatan nagudon na pod. Kaning kape mangudon na pod. Salamat gyud kayo kay makaawat gyud mi sa kalisod. Salamat kay Manoy. Salamat.